what the world needs now is love. Sabihin mo dito yan, humarap ka dyan. Ayan o. Walang nga kayo ibilang. Tapos nag-iimbestiga ka sa Davao. Yung 1.3 trillion, cosmetic na naman yan, propaganda na naman yan, makeup na naman po yan. Naku, base sa ating nakikita ha, hindi ho nagustuhan ng mga kababayan natin taga Davao yung ginawang pag-iinspeksyon nitong si Benjamin Magalong. Yung wala ng pwesto sa ICI, pilit pa niyang pinagsisiksikan ng kanyang sarili doon sa komisyon na binuo nitong si Bangag. At dito rin ho sa video na to, alamin ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez at nitong si Elisan Fernando sa mga usapin ho ngayon sa ating bansa. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Mabilisan ho tayo, mega love shoutout na ho natin yung ating mga kababayan nagpakulay sa ating mga nakalipas na video. Ito si Ma'am Gemma Abiado, mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat po madam ha. Mega love shoutout ho dito kay Ma'am Maria G. Maraming salamat ho. Mega love shoutout Ma'am Maria G. Mega love shoutout at dito kay mega love shoutout ho dito kay Luella Koneko. Ma'am Luella, maraming salamat ho. Ingat po kayo dyan sa Japan ha. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Esther Michiwake. Ma'am Esther, maraming salamat ho ha. Maraming salamat. Itong si Ma'am Esther, laging nagko-comment to. Mega love shoutout Ma'am Esther ha. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Balance Vision TV. Balance Vision TV, mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Francis Artaho. Maraming salamat Sir Francis Artaho. Mega love shoutout ha. Thanks. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Sabi ko nitong si Sir Jordan sa October 28 birthday ko, sir. By the way, congrats for 1M mo. More success to you. God bless, sir. Ay, belated. Sir, ngayon pala ako nakapag-check ng mga kababayan nating nagpahulay. No? Maraming salamat, Sir Jordan Cabico. Mega love shoutout. Palakpakan muna natin. Happy birthday ha dito kay Sir Jordan Cabico. Saludo, sir. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Shirley sa Arinas. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay, syempre, alam naman mawala yan. Ma'am Arisa yan. Palakpakan muna natin. Ibang klase itong si Ma'am Arisa yan. Nanood ho siya nung kay yung singer, yung kumakajut-kajut pagka kumakanta. Tanya yung channel niya. Meron mo siyang video yung kumakanta yung singer niya, kumakajut-kajut Mega love shoutout din ho dito kay ma'am, maraming salamat Ma'am Arisa yan ha. Mega love shoutout din ho dito kay Boy Banatan, no? Boy Banatan, mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Yaguchi Aika. Ma'am Yaguchi Aika, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mega love shoutout. Pakano natin ito si Ma'am Yaguchi Aika. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Raymond Federico Picar. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan natin. Sir Raymond Federico Picar. Konti na lang ho ito mga kababayan. Mega love shoutout dito kay Sir Herbiscal. Sir Herbiscal, mega love shoutout ha. Saludo. Salamat ho. Salamat sa napakatinding suporta. At dito kay Ma'am Raspberry. 6 hours ago, maraming salamat ho. Maraming salamat ho. Sa mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Mabuhay ho kayo lahat. Ito, rekta na ho tayo. Ito ang reaksyon ng ating mga kababayan na taga Davao. Kung nga doon sa ginawang inspeksyon nitong si Benjamin Magalong sa mga DPWH infrastructure dyan sa lugar na yan. Panoorin ho natin mga kababayan. Sa nila paghuna-huna mga kabanan. Nako. Ilahan gi ko agit. Unsay hitabo? Nalandslide ang yuta. Ayong adlaw mga kabanan. Nakatakaron dire. Bukas ang ACI. Nangita og gold. Tanawan ninyo mga kabanan. Ano? Giyon sa nila paghuna-huna mga kabanan. Ilahan gi ko agit. Unsay hitabo? Sinira daw ho nila yung net. Ba't ka naman kasi si Magalong? Puputan lang kayo dyan. Maninira pa kayo. Hindi, sabi ko siya rin. Kung mali yung pagkakaintindi ko, sorry naman. Hindi tayo masyadong mahusay dyan sa salita ng Bisaya. Hindi ko natin gano'n naintindihan. Nalandslide ang yuta. Tanawa. MS. Nalandslide ang yan dahil sinira nyo ang net. Makatabang sila. Naghimo na hinuon sila nga makadelikado para sa mga tao nga gumulupyo dire. Tanawan nyo. Ang yuta. Nalandslide. Tanawa. Diba? Gumuho ang yuta tungod sa ilahang gihimo nga gikating ang net. Dire po. Dire po. Pambihira talaga tong si Benjamin Magalong. Mag-i-inspeksyon ka ng along, maninira ka pa ng net. Yung nayupak talaga, oo. O kung hindi man si Benjamin Magalong para doon sa mga nang-inspeksyon, bakit pati pinagdiskitaan nyo? Nananahimik yung net. Kabalat. Mauni ang ebidensya nga niguho ang yuta kailangan gikating ang net. Dito buwan na unta. Nanon tayo mga gamot sa kahoy na mas muliko ng pundasyon. Pero kumbaga, sinabutahe ho tayo. Sinabotahe ho tayo ng mga taga-ICI. Nagpadala ho sila dyan para ikaka kung sakaling umulan bumigay ang mga slope protection na yan. Ako, yari tayo. Sino pa kasing kumalkal sa mga yan? Kailangan kasuhan yan. Kung sa ilang gihimo, niadto na sa nadini, aron mangguba. Wagyan na mao, no? Natingala ko si Mayor Magalong nibalik unsa kay nibalikan ang kanabalaan ko si Mayor Magalong ni-resign na sa ICI. Karon pag-inspeksyon diri sa Davao, nagpakita unsa kay nabilin nganong nibalik man siya. Remember mga kabayan. Pambira talaga to si Magalong, pupunta na lang diyan, tinastas pa. Di ata sigurado ko si Magalong nagtastas niya na baka mga kasama niya. Dapat yung mga nananahimik na mga net diyan sa mga flood control na yan o slope protection na yan. Huwag yung pakilaman, nananahimik Hindi naman gumuguho, ibig sabihin effective. Ang bitang grabata, ang dami doon sa Ilocos Norte doon kayo mag-inspeksyon. Sa Cebu. Pambira, binayon ng napakatinding ulan, hangin ng Cebu. Nag-i-inspeksyon kayo sa Davao para kayong mga siraulo. Sa balita ni Gawas karon, ang budget sa ICI, kung ako nagkamali, 41.4 billion pesos ang budget para sa ICI. Nibalik na. So mga kabanat,
Naglibog ko. Nganong iani ilang gihimo. Imbis na makatabang, muli ko ng pundasyon kay gitubuhat mga sabot. Sa paghimo nila ani, gikating nila angit. Niguho ang lupa. Asang hustisya ani. Tagan pa kayo, dito. Grabe! Matindi ho yung outro niya. Grabe! O dito na ho tayo kay siyempre Tornivig muna. Mamaya ka na Eli. Ikaw naman ho. Bibigyan kita spotlight dito sa PH Update. Kalmahan mo lang ng konti ha. Kalmahan mo lang ng konti Eli. Okay? Punta muna tayo dito kay Tornivig Rodriguez. Pagkatapos dito kay Tornivig, punta na tayo kay Eli San Fernando. Yan. Hindi na may kukubli sapagkat tinapatay Inano ko lang ho kasi medyo mahaba-haba yung mega love shoutout nito si Tornivig Rodriguez. Kumbaga pinutol ko lang dun sa portion na yun at rekta na tayo dun sa paksa kagad, di ba? na po ng numero yung kanilang propaganda. Ulitin ko yung propaganda ho nila deny. Ano po yung deny? They just deny when something goes wrong. Lahat naman talaga, matagal ko nang sinasabi, walang patutunguhan ng ating bansa. Hindi tayo makakaasa ng anumang pag-unlad sapagkat nakatutok sa maling direksyon ng ating bansa. Dinedenay po nila yan. Pati nga po itong mga anomalous flood control funds at yung mga missing or substandard or ghost flood control projects, dinedenay din nila na ito ay naganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at pilit na ipinapasa doon sa administrasyong nakalipas. Yan naman po yung deflect. O ipasa mo, magturo ka. Kahit sino ituro mo. Kahit sino. Throw him, throw her, throw them under the bus. Wag lang ang kasalukuyang administrasyon. At bahagi po dyan ang mainstream media. Tingnan ninyo yung mainstream media. Kontrolado at pilit magaganda lang ang linalabas. Wala tayong problema ron. Lahat tayo ay ambasador ng ating bansa. Dapat tayo lahat ay maging salesman ng ating bansa. Ibenta natin yung ating bansa dito sa ating bansa, sa loob, sa lokal. At pag tuwing tayo rin ay lumalabas, namamasyal, naghahanap buhay, nagme-meeting o kung ano man ang ating ginagawa pag tayo nag-abroad. Subalit, kinakailangan dyan, maayos, mainam, tapat ang pagpapatakbo ng gobyerno ng kahit na sinong administrasyon. Yeah. Yun ang problema ngayon, panay propaganda. At kapag hindi na po nila kayang i-deny at hindi rin umuubra yung discredit, ang deflect, ginagawa po nila, discredit mo. I-discredit mo yung social media site, i-take down mo yung Facebook page, i-take down mo yung YouTube for violation of community standards. Marami po silang ginagawang kung ano-anong pampabraso pag hindi na talaga kaya. At pagkasukdulan na, sasabihin nila fake news. That is their way of discrediting. Ang gusto nila, yung mga salitang namumutawi lamang mula sa kanilang bibig. Yan lamang ang gospel truth. Yun nga ang punong-puno ng kasinungalingan. Kaya i-discredit nila. Yung mga katulad ko, yung independent content creator, pagka hindi na nila kaya, i-discredit mo. Sabihin mo, fake news yan. O papasukin mo yung trolls mo. But then again, yung trolls you're all welcome to visit my page, to engage. And thank you for always watching. Ibig sabihin, interesado din kayong matuto. Naintindihan ko naman trabaho lang yung sa inyo. Ayaw nyo magbanat ng buto, gusto nyo madaling pera, kagaya ng mga amo ninyo. So troll na lang kayo. But just the same, Pilipino kayo, ginagalang ko yung inyong pagpapahayag, kahit ako hindi sang-ayon, yan naman ang diwa ng demokrasya. And finally, pagka talagang walang-wala na, demolish. I-demolish mo. I-demolish mo lahat ng iyong kritiko. I-demolish mo yung feeling mo ay mga political figure or figures na hindi sang-ayon sa iyo at kritikal sa maling pamamahalakad ng kasalukuyang administrasyon. Subalit, lumabas na po ang numero. Ang ating pong GDP ngayong third quarter ay 4% na lamang. Bumaba po ito mula sa second quarter GDP na nasa 5.5 po tayo nung second quarter. Ngayong third quarter, naging na lamang po tayo, 4%. Bakit? Dito po sa ating pahina, totoong balita, and we always make the proper attribution. Yung GDP na, bago po tayo magbanggit ng mga further numero, yung GDP, ibig pong sabihin ito yung gross domestic product. Ito po yung salamin ng kasalukuyang estado o sigla ng yung pangkalahatan, general condition or general health or pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya. Isinasagisag ng GDP o yung gross domestic product o yung bilang ng produkto na nalikha, yung produksyong nagawa sa loob ng 3 buwan. Ito nga pong third quarter GDP o di kaya yung serbisyong na nangyari o yung mga trabaho o yung serbisyong nalikha bunsad ng ating economic activity. Ngayon po ito'y 4% lamang. Bumaba po ng 1.5% or 1.1% noong second quarter. Sabi po, I will mention the source, yung ay sa base po ito, check niyo po yung kanilang website, yung wealthinsights.ph. I think this is the website of affiliate of Metrobank also, yung wealthinsights.ph. Meron po sila dyan, kinote nila ang director po ito, director ng Ateneo Center for Research and Development. Ang pangalan po niya si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes. According to the director of Ateneo Center for Research and Development, and I quote, investors' confidence has been shaken. Nako. Period. Hindi lamang po yung investors' confidence. Yung kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang po nayanig. Lusaw na dahil sa lantaran, talamak at higit na pagnanakaw, korupsyon at kurakot na ating nasasaksihan sa kasalukuyang administrasyon. So investors' confidence has been shaken. Foreign investors, importante po ito foreign investors are pulling back. Maatras, hindi nagpapatuloy. This scandal referring to yung
2025 illegal, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget. The scandal, yung pakikialam po ng Vice-Cam nung 19 Congress, yung grupo nila Saldico, ni Stella Kimbo, ni Manix Delipe, ICI. Yan yung mga dapat ninyong pinapatawag. No, the scandal has created a mix of political risks, uncertainty, ito mabigat, and social unrest. Dahil po kaliwat kanan yung mga naging rally nung nakaraan at hindi naman po lingid na sa inyong kaalaman yung naging pahayag at pagpapasya ng mga kasama natin, mga kaibigan natin mula sa Iglesia ni Cristo na sila ay magsasagawa ng isang payapa at naayon sa kanilang karapatan na nakaukit, nakaguhit at may garantiya sa saligang batas na pagkilos sa November 16, 17, and 18 diyan po sa Luneta Grandstand. So ito yung sinasabi na social unrest. It threatens our investment grade rating. Pag tinamaan po pati yung ating investment grade rating, mahirapan po tayong uutang. Mangangamba po yung magpapautang because of our capacity to pay or repay. And at the same time, the cost of borrowing mas mataas kasi kung hindi sila kampante sa atin, they will demand for more security if not higher rate of interest. Kung may duda sila na baka hindi na neto kayang magbayad. And undermines our medium-term fiscal framework. Yung medium term, in fact, yung immediate na nga po ito, imagine niyo itong third quarter, 4% na lamang po yung ating GDP. I think for many years, ito na, bumalik na po tayo sa pinakamababang GDP ngayong third quarter. Ano po ang naging tugon ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Again, I'd like to credit this to the wealthinsights.ph, and the one that I have quoted is the Director of Ateneo Center for Research and Development, Mr. Sir Percival K. Peña Reyes. Yan ang kanyang sentimiento. Ano ho ang naging tugon ng administrasyon kasalukuyan ni Bongbong Marcos? Maglalabas daw po sila ng 1.3 trillion program spending. At sabi ni Secretary Mina Pangandaman, ICI, dapat yung ipatawag dahil yung sweetheart deal niya doon kay Yusek Tlaigip Ulaybar, dinededman ninyo kami, propaganda din kayo, numero na. Ang nakabanggit dito, 2.8 billion pesos ang agad-agad na inaprubahan ng DBM at binigyan ng SARO papunta doon kay Yusek Tlaigip Ulaybar na hindi pinapansin ng ICI. Bakit? Budol po kayo bahagi kayo ng patuloy na pagbagsak ng ating GDP at patuloy na pagtamlay ng ating ekonomiya. Bakit? Panay kayo propaganda. Propaganda lang kayo ng paganda Hindi nyo na kayang itkubli. Hindi na pwede yung cosmetic cover-up or cosmetic changes. Hindi na uubra. Lumalabas na po yung numero Hindi kayang kontrahin ng propaganda ang numero. Correct. So yung 1.3 trillion na pinag-utos ng Malacanang na ilabas sa yung program spending, ang layunin daw po nito, budulo ito talakayin natin to. Importante talaga, nagbabanggit tayo ng numero to debunk the many lies that this administration is feeding us, enforcing it, shoving it down our throats. Hindi tayo dapat pumayag. Yung 1.3 trillion program spending, ang layunin daw po nito ay maiangat ang ating economic growth ngayong taong 2025. Kasi bumaba na po ng dihamak Ang kanilang projection ay 5.5 to 6.5 na lamang po ang ating growth this year. Galing po yan sa napakataas, 7 to 8 to 8.5%. Pinihit na nila pababa. Bagsak po yung GDP. Naging 4% na lamang ngayong third quarter. Knee-jerk ang reaction. Anong ibig sabihin ng knee-jerk? Mga kababayan, 1.3 trillion ang ipinag-utos na gamitin yung galing sa program spending. Paano mo uubusin ang 1.3 trillion to lift the economic, to lift our economy and have some semblance of economic growth for 2025? Less than 2 months to go. Itong kautosang ito ay inilabas kahapon o nung isang araw lamang. Alam naman nating lahat. Pagdating ng panahon ng papuntang Kapaskuhan, bumabagal lalo ang lahat. Lalo na yung linggo bago magpasko. Less than a month to go bago po magpasko. Hindi ba? Mabilis nang nauubos yung panahon. And ang mga 1 kalahating buwan na lamang matatapos na po yung taon. Paano mo uubusin yung 1.3 trillion? Kung ang layunin ay to lift our economy and for this administration to have some win before the end of the year and have a semblance at the very least of economic growth. 1.3 trillion sa loob ng less than 2 months. Bakit ko po sinasabing ito'y pambubudol din? Bahagi rin siyempre ang DBM dahil yung DBM secretary ang nagpahayag yung dapat imbestigahan pero minsan ay hindi pinatawag ng ICI. Pati yung dating pinuno ng Senate Finance Committee, yung chairperson ng Finance Committee during the 19th Congress, si Grace po, hindi na rin naiimbestigahan. Bahagi siya ng Vice-Cam yung Vice-Cam ng 19th Congress. Alam mo ninyo, ang atin pong kasalukuyang budget ngayon 2025, di ba ito yung ibinunyag namin ni Congressman Sid Ungab. Si Congressman Sid Ungab po ay malinis, marangal at disenteng tao. Naglingkod ng ilang beses sa Kongreso, naging chairman ng Appropriations, ng Ways and Means, ng Accounts Committee. Wala pong bahid ng korupsyon yan. Mantakin ninyo itong ICI. Aparato ito ng pambubudol. Hindi nyo na maikukubli. Nandito na po yung numero Numbers versus propaganda, propaganda versus numbers. There is no way that your propaganda, where you are reliant heavily to survive, hindi po mananalo sa numero sapagkat hindi po nagsisinungaling ang numero. Katatapos lang ng
napakalakas na bagyo. Grabe ang baha sa Cebu. Nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao, sa 3rd District. Ang congressman po ng 3rd District ng Davao City ay si Congressman Isidro Cid Ungab. Si Congressman Isidro Cid Ungab, siya po ang nakabisto doon sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report during the 19th Congress. Yan. So nandoon sila. Wala na ho tayong maraming segue dito. Ika nga, tuloy-tuloy yung pakikinig natin sa mga explanation nito si Atty. Vic Rodriguez kung bakit talagang yung ICI na yan, yung talakay ng mga maanumal yung flood control project, yung mga individual na inimbitahan, puro lamang propaganda. Ika nga. Kahit alam nilang nalunod yung ating mga kababayan sa Cebu, ganyan kawalang hiya ganyan kawalang hiya. Bakit? Anong layunin? They want to discredit Cid Ungab. Wala ho kayong makikita sa ginagawa ninyo. At yung mga bahagi ng ICI, wag ho kayong papagamit na kayo Meron nga dyan yung sinasabi pa na, meron pa siyang message yung chairman. Ang sabi niya, what the world needs now is love. Lokohin mo ang lelang mo. Nako! What the Filipino is demanding now is justice, transparency, and full accountability. Yan sana ang mga salita at katagang yan ang mamutawi sa bibig mo. Hindi yung mga, what the world needs now is love. Kabaduyan mo yan Binobobo mo ang mamamayang Pilipino. Buti na... Hindi, Atty. Ikaw naman bumanat. Nung sa video ko talagang binalagbag ko yung butchikik na yan may pahawak-hawak pa siyang placard. Saka alam mo talaga meron meron tira no? Lamang, meron tayong advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso kahit na yung mga inakala nating prestihiyosong mga tao, sila pa ang humihila. Ginagawang usapang bangketa, yung napakahalagang usapin, panglipunan. Para lang po ma-realize sila, yes, the Filipino needs to be cared for. Yes, the Filipinos need so much love. Tingnan po nyo ito. Ito na may viral na. Grabe, nakakabasa yan, ng puso. ICI chairman. Kaya mo sabihin sa ginoong ito, yung mga propaganda mo? Sakit. Tingnan po nyo yan. Panay po kawalang hiyaan Nalulunod na patay na yung mga Pilipino Ang sasabihin. Tapos kung ano pa mga kabalbalan ang alam nilang, di ba? Ngayon dahil hindi nila talaga control ang mga nangyayari, dahil at galit na galit na sambayan ng Pilipino. Pasok, ICC, Bato de la Rosa. Dahil hindi kumana yung ICI, ngayon ICC ho tayo. Mo lang, what the world needs now is love, tayo magmahalan. Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? Kaya mo bang humarap sa ginoong ito? ICI chairman. Yung mga mainstream media, kaya nyo kayong humarap sa ginoong ito, sa pamilya nito? Nalunod na yung tao. Namatay na. Propaganda pa rin. Isa lamang ito sa mga nabiktima dyan sa Cebu. At ang aking patuloy na pakikiramay po sa inyo. And in my own little way, I hope to uplift and open up and enlighten the minds of many Filipinos. Sobra na po yung pambubudol na ginagawa sa atin. Ang tugon po nila, 1.3 trillion program spending will lift economic growth this year. Sabi po yan ng sekretaryo ng DBM. Hindi ba't higit na malaki yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional 2025 national budget? Di ba ang halaga nun 6.325 trillion? At hindi ba nung pumutok na loaded ito ng AIX, loaded ito ng AKAP, loaded ito ng kung ano-anong ayuda, loaded ito ng pork barrel ng mga senador at kongresista? Ang sagot nyo rin, kinakailangan yung AIX, kinakailangan yung AKAP, kinakailangan yung ayuda sapagkat ito ay mag-aangat ng mga household spending. At pag tumaas yung level o antas ng household spending, iikot ang pera sa komunidad, tataas at gaganda ang ating ekonomiya. Kasi nungalingan po yun Bakit? Hindi naman po napunta sa tao Ginaransya nila na year round. May nakikita pa ba kayo nagpapapila? Pag may sakuna? Hindi po kinakailangan, ulitin ko, matagal ko nang sinasabi ito, hindi kinakailangan ng Pilipino ng limos. Hindi nanghihingi ng limos ang Pilipino. Matigas ang kasukasuhan, matigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa marangal na trabaho. Ang hinihingi ng Pilipino, pantay-pantay na pagkakataon at oportunidad. Bigyan sila ng trabaho, negosyo, hanap buhay at pagkakataong kumita ng marangal. Kaya ng Pilipino yan. Hindi naman magnanakaw ang Pilipino Maliban lang sa iilan na nariyaan sa pamahalaan. Maging kay executive department o kay senador o kay kongresista. Pero hindi po nanghihingi ng limos. Kaya yung ICI, what the world needs now is love. Sabihin mo dito yan, humarap ka dyan. Ayan Ano, kaya mo ba yun? Oy, Butchikik, walang yakang Butchikik ka. Teka lang, maglagay lang ako ng larawan ni Butchikik dito sa gilid para talagang solidong-solido. Ayan, Butchikik, sabihin mo yan dyan sa tao na binubomba niya ang kanyang ina para masalba lamang dyan sa ano na yan, mabuhay lamang siya. Kasi wala ho yan Kumbaga, nakita ho natin yung wala na ho talaga Sabihin mo yan dyan sa mama na yan, Butchikik. Walang nga kayo yung bilyan. Tapos nag-iimbestiga ka? Sa Davao? Yung 1.3 trillion, cosmetic na naman yan, propaganda na naman yan, makeup na naman po yan. Yung 1.3 trillion, sa laki po nito, kanino mapupunta? Wala pong pinagkaiba ito doon sa mga napuntang pondo sa DPWH nung panahon ni Manny Bunuan.
Secretary Manny Bonoan, nawala na rin po sa kwentuhan, hindi ba? Nawala na rin sa radar ng investigation, hindi ba? Nawala na rin doon sa mga tinutugis upang hingin ng pananagutan at transparency at justisya, hindi ba? Paalala ko po sa inyo, dahil next week daw ay sisimulan at magbubukas ulit yung sarsuelang Blue Ribbon. Ito yung mga dapat pinapatawag paulit-ulit. Hindi yung nag-resign lamang, pinauwi agad. Anong klaseng lukuhan yun? Mas malaki po yung 6.325 trillion. Umangat ba yung ating ekonomiya, yung GDP? Kung yung 6.325 na higit na malaki sa 1.3 trillion, yung 1.3 trillion, ito po yung to pump prime the economy in the remaining days, in less than 2 months na natitira ngayong taong ito. Hindi nga po naiangat yung 6.325 bakit kanyo? Sa akin pong pag-a-analyze, may pondo po Tama po yon. Yung mga trilyong piso na inilagak sa DPWH, kung yun talaga ay inimplement na maayos. Walang ghost flood control projects, walang ghost roads, walang ghost bridges, walang ghost school and public buildings, walang substandard infrastructure projects. Lahat na po yan, flood control, flood mitigation, bridges, roads, etc., farm to market. Talaga pong iikot ang ating ekonomiya kung ipinatupad. Bakit? Mapupunta po yan sa lehitimong kontraktor. Yung kontraktor mamimili ng mga gamit. Semento, bakal, buhangin, bagong truck, bagong equipment, at syempre may mga empleyado. So magkakaskate po yun pababa. Yan, pagka ganyan sana ang ginawa, talagang iikot ang pera. Aangat po, lalakas yung consumption or household spending. Pag lumakas yan, may pamalengking dagdag si nanay, may pang-grocery dagdag si nanay, dagdag ang baon ni Nene at ni Junior, hindi po yung Junior na nasa Malacanang, yung anak ko ng mga nasa bahay-bahayan. Talaga pong may pag-asa, may chance, malaking bagay na may tutulong sa ating ekonomiya. Pati din po yung tamang pagpapatupad ng mga kagaya po ng 4Ps. Pero yung AKAP, yung IX, yung ayuda, kalokohan po yan. Hindi nga po naiangat ng 6.325 trillion. Illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget yung ating ekonomiya. Bumagsak nga po bakit? Na-discover po ng mamamayang Pilipino Yung matagal na naming isinisigaw nila Congressman Sidungab, na corrupt yung 2025 national budget. At nung ipit na sila, pumihit po, propaganda rin yun. Siya na po yung naging anti-corruption crusader. At yun po ay naging pahayag niya sa kanyang naging SONA. Mali po iyon. Enabler po yan, itong kasalukuyang administrasyon. Sapagkat nandyan na yan, nung 2024, nung 2025 national budget, loaded na po yan. Hitik-siksik at umaapaw. Grabe po ang korupsyon nila dyan. So, correct. Yung 1.3 Hindi lang huyang 2025 budget. Kung yung maalala, talagang inimbento ho nila yung kung ano-anong ayuda ng mga panahon na yun. Talagang puro pagnanakaw ho ang ginawa ng pamunuan ni Martin Romualdez nung siya pa ho ang speaker dyan. Yung kanyang mga congressman talagang nagpakabusog. Higa nga, di ba? Yung mga insertion, ano ho yun? Kumbaga, halimbawa, 2025 budget, yung, kunyari ang budget, 500 pesos. At dito sa 500 pesos na to, kasi kung ano yung nilagay sa NEP, hindi pwedeng sumobra dyan Kumbaga, pinagtatapyasin na sa education. Kung saan? 500 pesos. Kung ang pagnanakaw na ginawa ho nilang insertion doon ay 3 piso dito sa 2025. Doon sa 2023 at 2024, taga 2 piso at tawag doon, 2 pesos and 50 centavos. Ganun mo katindi. Ika nga naghalo lang ang badla sa tinalupan noong naging 3 piso na yung nakita ng ating mga kababayan. Pero doon sa 23, 24 tag 250 ho ang nakawan nangyari doon sa mga budget na yun. Kaya kung galit ho kayo dito sa 2025 budget na to, dapat mas magalit ho kayo doon sa 23 at 24. Kasi doon ho yung ika nga tinesto nila yung tubig kung gaano kalalim. Ika nga doon ho talaga sila nag-umpisa makipaglaro sa apoy. Ngayon dito sa 2025, yung grid nila sobrang taas. Sobrang taas ng grid nila, napaso na sila. Kaya nagliparan papunta ibang bansa. Again, part of their propaganda. No? Propaganda po nila yan. Para cover na rin siguro, para may perang maibibigay kung sino man dapat nilang sa tingin lang dapat bigyan. 1.3 trillion, paano mo ubusin yan? Sa loob ng less than 2 months. Kalokohan po yan. Ang sabi, para daw po mag-catch up ito at may bangon muli. Yan yung famous line na may bangon muli ang ekonomiya. Cosmetic approach na naman po yan, pambubudol po yan. Pambubudol po yan. Meron po nag-comment dito, troll po ito, galit na galit po Papakita lang mo natin, mukhang dito siya nagagalit Dito nyo sabihin, yung what the world needs now is love. Dito, kung paano nyo winalanghiya itong mga kababayan natin sa Cebu. Ayan Diyan nyo sabihin yan. Diyan nyo sabihin, hindi nyo pumaawat yung mga independent content creator na nagpapahayag ng totoo. Wala na po kasing silbi yung inyong inaasahang mainstream media. Wala na. Si Lien Polintan, death penalty para sa mga corrupt. Yes, that is part and that is the main message of my campaign last midterm election. War on corruption at ibalik ang death penalty. Ngayon na-appreciate nyo na why? As early as last year, nakita na namin mali ang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Siksik, hitik, liglig, umaapaw sa korupsyon. Kanya yun po ang aming main campaign na cry. War on corruption, hindi po war against our neighboring nation or nations. So yan po, ganyan din po yung dahilan nila, di ba? Sa AIX, sa AKAP, sa ayuda, na iaangat daw po nito ang ating ekonomiya. Wala rin namang nangyari. So ganito rin po itong 1.3 trillion pesos. Again, ulitin ko, bakit mahalaga yung ating pahayag ngayong propaganda versus numbers? Lumabas na po yung numero ng GDP, 4%. Isa na po ito sa pinakamababa sa matagal na panahon. Consistently, umaangat na po tayo. Nandun tayo sa 5%, pagsak po tayo ulit sa 4%. Bakit nga? Yung GDP, ulitin ko ang sinasalamin nito ay yung pangkalahatang estado ng kalusugan ng ating ekonomiya. Ibig sabihin, ipinapakita nito gaano kalaki o gaano kalakas
ang naging antas ng ating production at kung gaano karaming serbisyo ang naitala bunsad ng malakas o mataas na antas ng production o produksyon. Dito, bagsak. Bagsak ang production, bagsak din yung services na na-create nito. Kanya tayo 4%. Panayo kasi sila propaganda. Propaganda na lang ng propaganda. Lumabas po yung numero. Hindi na kaya ng propaganda o proof of propaganda na lang pagka lumabas na po yung numero. Yung propaganda nila, again, nakadepende po sila sa 4 Ds. Deny, deflect, discredit, demolish. Yan lang po ang ginagawa nila. Parang ganun yung ginawa nila kay kay Master Sergeant Orly Gutesa. No, yung 4D strategy nila. Deny, deflect, discredit, demolish. Ganun na ganun. Una, dininay yan. Tapos sinalago nila. Tapos dinidiscredit nila. Aba, yung ano na yun strategiya nila na yun Simula na matagal na panahon na nilang nanunungkulan dyan. Magtatatlong taon kalahati na po sila. Yan pa rin. They will deny that everything is wrong and that we are headed in the wrong direction. They will deflect. Kasalanan lahat ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tanungin ho muna ninyo, sino ba presidente? Si PRD, si Tatay Digong pa rin ba ang presidente? Di ba? Meron pong napakalaking sakuna, dulot ng baha. Yung dilubyo po yan sa Cebu. Nasaan yung ICI? Nasa Davao, sa distrito ni Congressman Sidungab, naghahanap ng dungis o uling na maidudungis kay Congressman Sidungab. Ano pong naipala nila? Wala. Wala po kasing anomalya ron. In fact, yung distrito ni Congressman Sidungab, I don't know if si Congressman Sidungab ay nanonood ngayon. Tingin ko yung kanyang distrito ang isa sa may pinakamaraming silid paaralan na naipatayo. Sabi ko sa kanya, Kongsid, paano mo nagawa yan? Hindi kasi nila pinapansin, Atty. Vic, yung school buildings, yung classrooms. Kako bakit? Wala kasing pagkakakitaan dyan. Talagang mahigpit ang pricing dyan at yan, auditable. Mahahanap ng COA yan. Pag humingi ka ng 30 classrooms, kinakailangan meron kang nagawang 30 classrooms. At wala nang kita dyan. Tama naman. Bakit? Meron pong isang lugar, sa Bulacan din po ito, sinusunod na po nila. Maraming salamat. Marami pong nakikinig kahit taong gobyerno. Yung aking panawagan, magsagawa na kayo agad ng public structural audit on the integrity of all public school buildings. Bakit? Inamin ng DPWH, di ba? Lahat ng bidding dyan, rigged, areglado na, loaded na, nagkalukuhan na, pati public school buildings hindi pinatawan. So dapat yan magkaroon na po agad ng audit yung structural integrity. Si Butch Briones, pabor po ba kayo sa death penalty for corruption? Butch, ito ang main line ng aking kampanya nung midterm election. War on corruption at ibalik ang death penalty. I have been advocating for the return of the death penalty. Ibaba yung threshold ng plunder from 50 million. Ang panawagan na nga nung uli kahit 10,000 piso, kahit piso. Tama naman. Bakit? Ang pagnanakaw ay pagnanakaw and there is no justification sa pagnanakaw. Lalo na kung ito ay nagre-resulta sa pagbubuwis ng maraming buhay kagaya po ng nangyari dyan sa Cebu. Bati lang po muna natin yung iba bago tayo lumalim ng lumalim. Si RC. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat din sa iyo. Si James Tagle-D9S. Si Mafe Nacionales-T2M. Nakaka-stress na manood sa mga nangyayari sa Pinas. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Ang lagi ko sinasabi sa mga ganitong komento, let us not give up on our country. Let us not give up on the Philippines. Let's not give up on the Filipino. Pagtulong-tulungan po natin yan. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malinadang Pilipinas. Saludo, Atty. Vic. Palakpakan muna natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Tingnan natin na panood yung kay San Fernando. Sa susunod na video na lang po yun. Maraming salamat po mga kababayan.